katwiran at pagiging matuwid. Ano po? So dito sa ating buhay, kapag nakabilang ka sa kaharian ng Diyos, hindi ikaw yung naghahari sa sarili mo, kundi merong mas mataas na authority na naghahari sa'yo na susundin mo. Amen po ba? Tayo, pag nakita natin yung mga matataas na opisyal, grabe yung ating paggalang eh. Grabe yung, pag sinabing, ano pa yung mga batas na dapat natin sundin sa bansang Pilipinas? Sino po dito yung nakaranas na na-violate yung mga ilang batas? Yung mga charges na po, yung mga charges, may punishment. Di ba pag nilabag mo o na-violate mo kung ano yung mga rules, regulation ng batas? Lalo na po may LTO, may imped. No po. So maraming pinag... Ngayon nga, kumakalat, nagtitrend, yung hubad ka, bawal ka na rin magpinong-pinong o mag-ano niya sa kalsada. Nagtitrend ngayon, yung hubad ka, huhulihin ka. So ito yung mga rules, mga simple rules and regulation na kailangan natin sundin bilang Pilipino, nakabilang sa bansang Pilipinas. At meron din tayong mga rules and regulation na dapat po natin sundin bilang kabilang po tayo sa kingdom of God o kaharian ng Diyos. Ano po? So sabi po dito, righteousness is the standard of the kingdom. The kingdom of God is not a religion. It is a government. Kung maalala niyo yung sinabi ni tatay, parang gobyerno to. Gobyerno ito ng Diyos. Gobyerno ng Diyos na merong sinusunod na rules at regulation. And every government has standards. Di po ba? Merong bawat gobyerno may sinusunod tayong batas na hindi natin pwedeng i-violate dahil may mga charges ito, meron pwede tayong parusahan. So righteousness is the standard of the kingdom, and that kingdom is the kingdom of God, and it is not a religion. Hindi po ito religion. Kung na-born again ka, hindi ka tinatawag na born again as a religion. Ito is a relationship to God na mamumuhay ka nga ng matuwid because you are already belong to the kingdom of God. Sa kaharian ng Panginoon. So sa next slide po, righteousness means living according to the law and nature of the king. So ano po ba yung nature of the king? Yung po yung sinasabi ko, yung katangian, yung likas na katangian ng authority doon sa loob ng kaharian ng Diyos. Ano po yung likas na katangian niya? Yung pagiging matuwid. Amen? Yun yung authority niya, yung kanyang likas na katangian. So sa loob ng kaharian ng Diyos, meron po tayong sinusunod din walang iba, kundi yung authority ng Diyos. So sabi po, living according to the law and nature of the king. Hindi po bukod sa, kaya nga po, bukod sa presidente, may mga binababang batas sa mga kongreso na po, may mga sinusunod tayong batas dyan. Meron din tayong batas doon sa loob ng kaharian ng Diyos na sinusunod. No po. Sabi po dito, kaya doon nga natin natutunan sa kaharian ng Diyos yung nagpasakop ka sa iyong gobyerno, nagpasakop ka sa kinabibilangan mong gobyerno, kung ikaw ay Pilipino. No po. So at yun ay sinusunod natin bilang tayo ay kabilang din sa kaharian ng Diyos. To live as righteous. No po. So sabi po, without righteousness, kung walang pagiging matuwid, there is a disorder. Makikita po natin yan sa buhay, may mga na-encounter tayong buhay ng bawat Pilipino, na may disorder ang buhay. Hindi, wala sa kaayusan, magulo. Marami tayong nakikitang ganyan. Kung nasasaksihan maging sa ating pamilya. So without righteousness, kung wala yung katuwiran ng Diyos, wala yung pagiging matuwid, there is disorder because the king cannot function outside God's standard. Hindi ka sasamahan ng Diyos sa masasama mong ginagawa. Because there is a God's standard inside the kingdom of God, sa kaharian ng Diyos. Meron po tayong standard na sinusunod. Di po ba? Generosity is one of the standard. Pagbibigay ng ikaw po, is one of the standard. Ano po? Magpapatawad ka ng paulit-ulit is one of the standard. Ano pa po? Kung masisiraan ng iyong kapwa is one of the standard. Doon sa loob ng kaharian ng Diyos na kinabibilangan natin. Amen po? So maliwanag po yan, ano po, na righteous means living according to the law and nature of the king. Hindi natin pinapawalang bisa yung batas. Yan po yung kailangan yung standard na susundin natin para makapamuhay po tayo in order. No po? So sa next slide po, at ang banal na espiritu po ang magiging tagatulong natin para makapamuhay tayo ng matuwid. So righteousness, ito po yung
talakayin po natin yung righteousness no po dito sa verse na to. Kasi sabi natin, His righteousness, ang tinutukoy po dyan, yung His righteousness is yung likas na katangian ng Diyos. At isa po sa mga tinutukoy dyan po ng pagiging matuwid, una po ay yung hindi ko po naisulat din dito po. Righteousness shows you belong to the King. Kasi kung ang ginagawa may kasamaan at wala sa katuwiran ng Diyos, kanino ka bilong? Kanino ka nabibilang? Sa kaharian ni Satanas. Pero dahil namumuhay ka sa katuwiran sa pagiging matuwid, you are belong to the King, to the kingdom of God, which is the authority is our Lord Jesus Christ. So sabi po, righteousness is the visible evidence that God is ruling in your life. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na I am a child of God, I am belong to the kingdom of God. Kung hindi ito makikita sa ating buhay, that God is ruling your life, you are under His authority. Pag nasa kingdom ka ng kaharian ng Diyos, kilalanin mo na there is an authority above you. Hindi yung husband mo. Pangalawa lang yun. Una sa lahat ng Diyos na po. God is ruling your life. You are under His authority. You represent His kingdom. Unawain po natin na tayo ngayon, dalawa ang kinabibilangan natin kaharian. Ang kaharian ng mundo na to, which is our country, Pilipinas, at ang kaharian ng Diyos. Meron din kaharian sa langit, meron din kaharian sa lupa. At ito po. Meron tayong sinusunod na standard dito na po. So God is ruling your life. Ito po yung evidence na kabilang tayo sa kingdom of God. Kaharian ng Diyos. You are under His authority. You represent His kingdom. Your lifestyle becomes your identity. So, kung ibig sabihin, kung may mga ginagawa ka na labag doon sa kaharian ng Panginoon, hindi yun yung identity mo, nakabilang ka sa kaharian ng Diyos. Because ang kabilang sa kaharian ng Diyos, there is the fruit of the Holy Spirit na gumagabay sa Kanya para makayanan niyang maging righteous. Makasunod siya doon sa mga rules na hindi niya mababayolate, para hindi siya mapaama, para hindi ma-disorder yung buhay niya, para maging order ang buhay niya. Kasi po sa kingdom ng kaharian ng Diyos, marami din pong kayamanan, hindi lang dito sa mundo to. Imagine niyo, i-debate niyo yung sarili niyo, na tayo ay nakabilang sa country ng Pilipinas, at the same time, meron tayong kinabibilang ang kaharian nila, ang kaharian ng Diyos. Mayaman po ang Diyos natin. Siguro, kung hindi natin nararanasan yung blessing, kasi nakatingin ka nga doon sa material na kaharian ng mundo ito. Pero, the bright side, na nasa kaharian ka ng Diyos, yung contentment, kasi iba yung material na binibigay ng kaharian ng mundo. Sa kaharian ay binibigay ng Diyos. Ang kaharian na binibigay ng Diyos ay kapayapaan, contentment, na kahit wala ka na nakikita ng kaharian, hindi mo nakikita, wala ka. Yung mga material na bagay na nakita mo sa kaharian ng mundo, you are contented because you are belong to the kingdom. Napakayaman po ng kaharian ng Diyos. Sa langit po, literal natin makikita ang ginto. Ang ginto na kaharian po ng Panginoon. Pero dito pa lang sa lupa, ang kaharian ng Diyos, andito na, ito po yung tayo po yung kaharian ng Diyos. Na nabibilang tayo dito. Sa cover 2, second slide po, righteousness, parang mali po yung tawas. Pakipad nga po ang naging sa una. Shows you belong to the King. Okay po. So, sabi po dito, sige po, next slide po. Asensya na po, nalito ako. Ayan po, righteousness protects your kingdom authority. That authority in God's kingdom is connected to alignment. Dito po, medyo nandito po. Pag number 2 na po, wala pa na kasi nakalagay yan. Ito po pala sila. So righteousness protects your kingdom authority. That authority in God's kingdom is connected to alignment. So ibig sabihin, kapag nasa loob ka ng kaharian ng Panginoon, so connected ka doon sa alignment, nasa order. So ibig sabihin, kapag disorder ang buhay mo, walang kaharian ng Diyos, hindi ka kabilang doon sa kaharian ng Diyos kasi magulo eh. Dahil ang kabilang sa kaharian ng Diyos, there is an alignment.
Because merong Holy Spirit eh. Isinusugo mo. Andyan, sa pool pa lang, isinugo na ang Holy Spirit para maging tagatulong po ng mga tao sa kanilang pamumuhay. At kailangan, para maranasan mo yung tulong na yon, you have to enter in the kingdom of God, yung kaharian ng Diyos. Kaya sabi doon, seek first the kingdom of God. Amen? So sabi po dito, righteousness protects your kingdom authority. If you live outside righteousness, kung mamumuhay ka sa labas ng katwiran ng Diyos o pagiging matuwid, you step outside God's covering. Inaalis mo yung paghahari ng Diyos sa'yo, so pag naalis yung paghahari ng Diyos sa'yo, doon na mag-uumpisa yung disorder ng buhay. Ito po, so if you live outside righteousness, ito po yung righteousness na tinutukoy, yung katwiran ng Diyos. Kasi nga po, mahirap tayo mamuhay ayon sa katwiran dahil mahina tayo, so there is a Holy Spirit. So if you live outside righteousness, you step outside God's covering. Hindi ka kasama ng Diyos. Kaya naging